na nakaredy na ang mga formang pangsuporta para sa gagawing steers at bukod sa overhead line ay kompleto na rin ang mga release dito. Nandito na po tayo sa Ninoy Aquino Station at makikita natin dito na tuloy-tuloy ang progreso sa istasyong ito. Ngayon naman ay pupunta naman po tayo sa Dr. Santos Station. Good morning guys, at ngayong araw ay bibisitahin po natin ang LRT1 Cavite Extension para makita ang overall progress ng proyektong ito. Mahigit isang buwan na tayong hindi nakapag-update dito at ang huling update natin ay yung ipinalabas ng UNTV News sa telebisyon ang ating drone shot. Kaya samahan niyo po kong muli para silipin ang proyektong ito. Kaya let's go! So dito po sa bahaging ito ay makikita po natin itong Redemptorist Station. Tuloy-tuloy ang konstruksyon sa istasyong ito at ayon sa LRMC ay nasa 30% na ang nagagawa sa Redemptorist Station na ito. Wala pang nakapag-drone sa taas mismo nito dahil pasok ito sa linya o sa dadaanan ng mga eroplano na papunta at paalis ng NAIA. At ito naman ang view pag nasa taas ka ng Redemptorist Station. At ngayon ay pupunta naman tayo sa susunod na istasyon. At itong ginawa nating update sa ngayon ay pinagsama na natin ang 6 na istasyon sa isang video para ang mga manonood ay hindi na kailangan maghanap ng ibang video ng ibang istasyon. At makikita natin dito kung ilang percent na ang development progress ng proyektong ito. At ngayon ay nandito na po tayo sa MEA Station dito sa Parañaque City. At ito po ang update nitong station ngayon. At ito na ngayon ang MEA Station. Makikita natin dito na nakaredy na ang mga formang pangsuporta para sa gagawing steers na siyang dadaanan ng mga pasahirong sasakay o bababa sa istasyon. At ayon sa LRMC ay nasa 35% na ang nagagawa sa istasyong ito. Isang linggo ang nakalipas na mag-inspeksyon ang DOTR at LRMC na pinangunahan ni Secretary Jaime Bautista at LRMC President Juan Alfonso at sinabing nasa 75% na ang nagagawa sa proyektong ito. At inaasahang mag-ooperate sa taong 2024 ang unang 5 istasyon nito na mula Baclaran hanggang Dr. Santos Station. At mula dito sa MEA Station hanggang Redemptorist Station ay kompleto na ang mga overhead line o ang mga kabling pagdadaluyan ng power supply na siya namang pagdidikitan ng train pantograph para mapaandar o mapatakbo ang mga train. At bukod sa overhead line ay kompleto na rin ang mga release dito. At sa mga kababayan nating nanonood ngayon ay manatili lamang pong manood para makita ang update sa 6 na istasyong ito. At ngayong nakita na natin ang update sa Redemptorist at dito sa MEA Station, ngayon naman ay pupunta naman tayo sa Asiawood Station. At sunod ang Ninoy Aquino, Dr. Santos at ang satellite depot nito. Oh,
nandito na po tayo sa Asia World Station at ito po ang update sa ginagawang station dito ngayon. At ito naman ngayon ang Asia World Station. Makikita natin dito na kabilang side pa lang ang ginagawa nila at may mga bahaging naka-concrete slab na at yung iba naman ay tuloy-tuloy ang paglalagay ng steel rebar. At ayon sa LRMC ay nasa 30% na ang nagagawa dito. At ayon sa plano ay kokonekta ang station na ito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. At yan po ang update ngayon dito sa Asia World Station. Ngayon naman, ay pupunta naman po tayo sa Ninoy Aquino Station at Dr. Santos Station. Kaya, let's go! So, papunta na po tayo ng Ninoy Aquino Station. At dito po sa bahaging ito ay makikita itong rail track switching kung saan pwedeng lumipat sa kabilang linya ang mga bagon. At dito naman sa bahaging ito ay kumpleto na rin ang paglatag ng mga riles at mga poste ng overhead line. Kaya naman ibinida ng DOTR at LRMC ang overall development progress nitong LRT1 Cavite Extension Phase 1 na nasa 75.3% nang tapos. At ang Phase 2 nitong LRT1 Cavite Extension ay hindi pa tiyak kung kailan magsisimula ang konstruksyon dahil hanggang ngayon ay patuloy pa nilang nire-resolba ang right-of-way issue. At ngayon ay nandito na po tayo sa Ninoy Aquino Station at makikita natin dito na tuloy-tuloy ang progreso sa istasyong ito. Malaking tulong ito sa mga kababayan natin na nagkaroon ng istasyon dito. Dahil kung ikaw ay galing ng Quezon City at pupunta ng airport ay mapapabilis ang iyong biyahe. Bukod sa walang traffic ay dire-diretso ang biyahe. At ayon sa LRMC ay nasa 33% na ang nagagawa sa istasyong ito. Pero mga poste pa lang ng istasyon ang makikita natin dito sa ngayon. So yan po ang update sa ngayon dito sa Ninoy Aquino Station. Ngayon naman ay pupunta naman po tayo sa Dr. Santos Station. At ito naman po ang panglimang station, ang Dr. Santos Station, dito pa rin sa Parañaque City. At ayon sa LRMC ay nasa 48% ng tapos ang istasyong ito. Bukod sa istasyong ito ay gagawa din dito ng terminal kaya inaasahan ang pagdevelop sa mga lupang nasa paligid nito.
At yan po ang update ngayon dito sa Dr. Santos Station. Ngayon naman ay pupuntahan naman natin ang Satellite Depot kung saan itatayo din ang Zapote Station. At ito po ang dulong bahagi ng Satellite Depot na papuntang Bacoor, Cavite. At makikita natin dito ang paglalatagan ng mga draw-out truck. At sana'y maayos na ang mga right-of-way para masimulan na agad ang Phase 2 na papunta sa Nyog Station. At dito naman sa bahaging ito ay makikita natin itong light maintenance shed at train wash truck. At yung iba pang mga itatayo dito ay aalamin pa natin para sa susunod nating update. At dahil sa ngayon ay mahirap manghula kung ano pa ang ibang ginagawa dito. Kaya abangan nyo po ang mga susunod pa nating update sa mga susunod na buwan.
At ito pong mga kabahayan na nakikita nyo sa bahaging ito, ayon sa mga residente, ay ililipat o i-relocate po ito. At ito po ang update sa ngayon sa 5 istasyon ng LRT1 Cavite Extension, kasama na itong satellite depot. Maraming salamat po sa patuloy na panunood sa aking mga video at sa mga bago pa lang po sa channel ko, at kung nagustuhan mo ito, baka pwedeng pa-subscribe naman. Baka lang naman.